Good morning po sa bawat sa atin at tayo pong sisimula sa ating pong araw ng kagitingan devotion. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat dahil sa umaga na ito, nagising po kaming lahat. It is a miracle, blessing coming from you, Lord. Forgive us for all the sins that we have done. Sorry po sa lahat ng ito, Panginoon Diyos. Patawarin mo po kami sa lahat ng kapalpakan at kasalanan po namin. Today, we just want to honor your name by listening to your word, by praying sa mga kapatid po namin sa Panginoon. At higit sa lahat, makilala ka namin. Salamat po muli. Pagpalain mo po ang bawat sa puso amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ngayon po pag-uusapan po natin, by the way, araw ng kagitingan po ngayon. Saludo tayo sa lahat ng naging bayani at mga bayani po ngayong ating henerasyon at higit sa lahat sa ating Panginoong Hesus na ating superhero ng buhay po natin. Ang pag-uusapan po natin ay pinamagatan po natin qualified, underqualified messengers. Qualified, underqualified messengers. In 1 Corinthians chapter 1 verse 27, subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong, at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Tahimik lang si Rina, hindi siya yung tipong palaban o confident magsalita sa harap ng mga tao. Kaya noong pinakausapan niyang mag-lead ng devotion para sa school event, agad siyang umatras. Hindi ko po kaya, sabi niya. Marami pang ibang mas magaling kaysa sa akin. Pero ang sagot ng teacher niya ay ang tumatak sa puso niya. Sometimes, the ones who feel least qualified are exactly the ones God wants to use. Na-realize na rin na hindi kailangang maging perfect para maglingkod sa Diyos. Ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng puso na handang sumunod. Ganito rin po si Gideon. Sa Book of Judges, chapter 6, tinawag siya ni God para iligtas ang bansang Israel. Pero ang unang sagot niya ay, ako po ang pinakamahina sa pamilya namin. Sa mundo, o sa mata ng mundo, yes, mahina siya. Pero sa mata ng Diyos, sapat siya, and God promised, I will be with you. Hindi si Gideon ang gumawa ng himala, kundi si God na tagapagtanggol niya. Madalas, pinipili ni Lord ang mga mahihina, yung hindi pinapansin o feeling not enough, para maipakita na siya ang tunay na malakas. And in our weakness, His power and strength may be displayed and revealed. Ulitin ko po sa ating pong mga kahinaan, ang kanyang kapangyarihan ng lakas at lakas ang siyang maihahayag sa bawat sa puso atin. Sino po sa atin, do you feel unqualified para gawin ang inutos ni God? Tandaan mo, God doesn't call the qualified. He qualifies the called. God doesn't call the qualified. He qualifies the called. Hindi niya tinawag yung mga kwalipikado para maglingkod sa Panginoong Diyos. Kinwalify niya yung mga tinawag ng Panginoon. Katulad mo at katulad ko, tinawag tayo ng Diyos. Totoo lang, ako po, ang dami kong pwedeng excuses sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral, wala akong alam ng mga Bible verse, mahina yung utak ko, mahihiyain po ako, at marami pang ibang question at katanungan sa Panginoon. Kaya ko ba maglingkod sa iyo? Pero salamat, sa kabila ng aking weaknesses, napagtagumpayan ko po ito, at si Lord ang naging kalakasan po natin. At ikaw rin, kung marami kang excuses, hindi ka magaling magsalita, hindi ka matalino, hindi ka maalam sa mga verses, huwag ka maglala. Ganyan din po ako. At gagamitin ka rin ng Panginoon. Aalisin ng Lord ang hiya mo
para ihayag ang kabutihan niya sa buong mundo. Amen? Sabi ko rito, ang kailangan lang niya ay ang taong may willing heart. May commitment, yung puso. Kahit kabado ka, struggling ka to speak before the crowd, o wala kang confidence, pwede ka pa rin gamitin ni God, at ang gamitin mo ay ang God's confidence. Hindi lang ang kahinaan mo sa plano ng Diyos. No? Hindi lang hadlang ang kahinaan mo sa plano ng Panginoon. Madalas ito pang nagiging daan upang mas makilala siya ng iba. The truth is, He qualifies even when we feel we are unqualified for His calling. Wala naman talagang qualified. Lahat tayo makasalanan. Pero the grace of God is very big upang sa kabila ng ating kasalanan at karumihan, tawagin tayo ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. Tandaan that God qualifies everyone and He has called for a purpose. This is our application and challenge. Do you feel you are not strong enough to fulfill God's calling for your life? Parang, Pastor, may sakit ako matanda na ako, Pastor hindi ako magaling magsalita at marami pang iba. Nagtatrabaho po ako, Pastor, nagdenegosyo po ako, Pastor, nag-aaral pa po ako, Pastor, bata pa po ako mahihain po ako. Ano man yung ating mga excuses, si Lord ang bahala po sa atin. At patuloy, isurrender lang po natin ang ating pong commitment sa Panginoong Diyos. No? At patuloy na siya po ang magbibigay ng tapang at lakas ng loob sa atin at ng talino, gabay at proteksyon upang makapaglingkod ka sa Kanya ng todo at totoo. Tayo pong lahat ay manalangin. Sabihin po natin, Panginoong Hesus, salamat po na ginagamit niyo ako kahit na may kahinaan ako. Palakasin po ninyo ang loob ko kapag natatakot akong sumunod sa iyo. Ituro niyo sa akin na sapat ang biyaya ninyo sa bawat kakulangan ko. Gamitin niyo ako para magbigay ng liwanag sa iba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay mag-comment, magsabi ng Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat po. Araw ng kagitingan po ngayon. At itong topic po namin nakaka-relate po sa pinagdiriwang ng holiday po ngayon, Panginoong Diyos. Sa magigiting po naming bayani in the past and in this present situation po namin. And in the Bible, Lord God, meron po mga heroes of faith. But we thank you, Lord, kasi meron kaming superhero. Ikaw yun, Panginoong Hesus, na talagang inialay mo ang buhay mo para mangaral, magpagaling na may sakit at karamdaman, magpalayas ng demonyo, at iligtas po kaming lahat sa apoy ng impyerno. Salamat po. Kaya, andito po kami, Panginoong Diyos. Sinusuko po namin yung buhay po namin sa iyo. Patuloy na gamitin mo lamang po kami maging pagpapala sa iba. Hindi man kasing galing ng mga bayani sa heroes of faith, Lord God, sa Biblia. Sila Abraham, Noah, David, at marami pang iba. Kundi Lord, sa simpleng paraan, gamitin mo po kami for your glory, Lord. To share your word. To show your word sa buhay po namin. Salamat po, Panginoong Diyos, sa pagpili at pagtawag po sa amin. At ang aking lamang panalangin, bigyan mo po kami ng patuloy na husay, galing, direksyon, plano, at yung purpose maging maliwanag po sa amin. At ang mga excuses ng bawat isa, tanggalin po sa puso po namin po ito. Patuloy na ikaw po ang siyang manguna po sa amin. Gamitin mo lamang po kami mightily and effectively to preach and disciple and mentor, Lord God. At patuloy na ikaw, iniiwan po namin yung resulta para po sa iyo. As I declare right now, sa lahat ng may sakit gagaling, sa lahat ng may kakapusan, pagpapalain. As I declare right now, that the Lord bless you and keep you, and the Lord make His face shine upon you, and be gracious to you, and the Lord turn His face toward you, and give you peace. In Jesus' name I pray. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Muli, magandang araw po sa inyong lahat. At patuloy na si Jesus ang mag-hari sa ating mga buhay. Let's shout, Jesus reigns. 1, 2, 3, go. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns.
Jesus reigns. Jesus reigns and Jesus reigns. Muli, saludo tayo sa ating mga bayani in the past na nakipaglaban sa ating bansa, sa mga bayani po natin, sa mga pastors and leaders po natin, sa gobyerno po natin na talagang una ang bayan bago ang sarili. Saludo tayo sa mga tsuper, sa mga doktor, sa mga manggagawa po natin, sa mga ama at ina, sa mga taong nagbibigay ng buhay, lalo na po sa ating kapulisan at sa ating po mga kasundaluhan. Saludo po ako sa inyo. Mga bayani po kayo ng now generation. At saludo tayo, at higit dalawang kamay pa sa ating pong bayani at superhero, si Jesus. To God be the glory po. See you tomorrow.